Uy, checkpoint. Checkpoint. September 1 nga pala ngayon, kaya may checkpoint. Ngayon nga pala yung implementation ng no plate no travel ng LTO. Napakahirap naman ng kanilang padali na yan Kasi kagaya nitong motor ko, kakakuha ko lang nitong July. May ORCR na siya pero wala pang plaka. Kasalanan ko ba yon na wala pang plaka? Cash ko naman siya binili. Ang pagkakaalam ko niya na ang plaka ay siguro nasa LTO pa lang, tapos padadala nila sa dealer yan. So pag yan ay na-verify natin na nasa dealer na, so labas na dyan yung LTO. Pagka nagkahulihan, yun ang hindi natin alam kung sagot ba tayo ng dealer. Kasi dyan nagtatagal kalimitan yan sa dealer Yung tipong nakakuha na nila sa LTO pero hindi mo alam kung bakit ba hindi maibigay-bigay. O minsan naman may record na sa LTO na nagawa na nila yung plaka. Ang problema, hindi naman kinukuha ni dealer. So saan tayo lulugar? Kagaya ngayon na huhulihin na daw yung mga temporary plate. Pero sa pagkakaintindi ko naman dun sa kanilang memo, January 2023 na release model below ay pwedeng gumamit ng MB file para sa temporary plate. Tapos yung mga January 2023 above hanggang ngayon na mga na-release na unit, ang pwede mong gamitin temporary plate dyan ay yung mismong plaka na dapat, yung naka-indicate sa ORCR. Pero yun nga, nakakalito pa din kasi may memo nga na no plate, no travel. So ano ba talagang gagawin natin dyan? Kasi alam nyo yung nakakatakot dyan guys, yung implementation. Kalimitan kasi dyan nagkakaproblema sa implementation. Hindi lahat ng LTO enforcer, hindi lahat ng PNP, hindi lahat ng HPG ay iisa ng sinusunod o iisa ng alam. Yan ang nagiging problema dyan. Merong iba siguro napapayag dyan na dahil 2024 model ka, tapos yung gamit mo yung plate number na naka-indicate sa CR, so lusot ka. Paano naman pagka yung merong enforcer na ang sinabi ay bawal na yung temporary plate, kailangan antayin nyo yung plaka na galing sa LTO bago nyo gamitin yung motor, di ba? Yun yung nakaka-visit dyan yung sa implementation nila. Kaya kung ako masusunod hanggat maaari, iiwas na lang talaga. Iiwas na lang sa checkpoint. Napakaganda ng video ito guys Dito nga pala tayo sa Lobo, Batangas. Nag short ride lang ng konti. Namimiss ko yung twisties Mula kasi nung nag ADV tayo, hindi na ako masyadong nakakapag-ride ng mga ganitong twisties o mga kurbada. Unlike nung tayo ay naka sports bike dati, talagang kailangan yung mga ride natin ganito kasi ang ganda nung performance ng mga sports bike pagdating sa ganitong mga kurbada. Etong ADV kasi more on adventure siya. Gusto nito yung mga malulubak, mga bundok. Pero yung mga twisties na ganito, feeling ko okay naman, pero hindi mo lang siya pwedeng sasagarin mo siya ng higa, kagaya ng ginagawa natin dati sa mga sports bike natin. Kaya ngayon, ito, chill na lang. Yung mga bangkingan natin kumbaga kontrolado talaga. Hindi na masyadong sinasagad. Matagal-tagal nga pala tayo guys na walang vlog kasi yung camera ko, naglolo ko yung mic nya. I mean yung mic adapter. Parang may mga noise ka na naririnig, hindi purong boses. Ngayon medyo napatino ko siya ng konti, kaya nag-vlog tayo ngayon. Hindi ko na pala kayo na-update. So sa last vlog ko, yung inad ko nga pala na accessory dito sa ating ADV ay yung mini driving light nya. Sa ngayon, mayroon tayong nadagdag, yung kanyang handlebar riser. Pinataas ko yung kanyang manibela para naman mas relax na talaga. Kumbaga relax na siya dati pero mas prefer ko pa din na mas mataas ng konti yung manibela para adventure na talaga yung setup natin. Tapos naglagay na rin tayo ng phone holder. Push lock. Yung para siyang copy ng quad lock. Wala naman tayong budget pang quad lock
Itong push lock, parang nabili ko lang sa Shopee to ng parang nasa 500 siya. Pagkasama yung vibration damper. Nilagyan ko siya ng vibration damper para siyang attachment siya para yung vibration ng motor ay hindi direct na mag-impact sa ating mga cellphone. Kaya kung mapansin nyo, ayan, kumakalog-kalog yung ano natin. Normal yan, kumakalog yung cellphone. Yun yung purpose nung damper. Kasi pagka walang damper, naka-fix lang yan. So, lahat ng vibrate ng iyong manibela ay ina-absorb yun ng phone. Lalo na doon sa mga naka-iPhone, maselan yan. Kailangan may damper talaga. Kaya kalimitan yung mga naka-quad lock na original. May damper yan. Tapos yung ating handlebar riser, yung brand niya pala Motowolf. 28mm. Yun, sakto yun sa ADV 160. Yun yung diameter niya. So meron din kasing 22mm. Maliit yun, hindi yun mag-fit dito sa handlebar natin. Kaya sa mga naka-ADV, yun yung bibilin nyo. So sa review ko naman, pagdating sa ating handlebar riser, mas naging komportable talaga siya. Yung height ko nga pala ay 5'5", at nag-ano pa rin tayo, nag-riser pa din. So dun sa mga mas matatangkad sa akin, highly recommended lalo yung riser. Pero yung iba namang mga ka-height ko, okay naman sa kanila yung stock. So depending ayon sa inyo, sa preference nyo. Pagka mas maliit, siguro mga hindi pinagpala sa height, yung mga 5 flat or hanggang 5'3". Medyo ano na yon, sakto na siguro sa inyo yung stock. Pero pwede pa din naman mag-riser. Basta ano yan, kanya-kanyang preference. Yung ginagawa ng iba dyan guys, bumibili sila, tetestingin, mga ilang long ride. Then pagka hindi sila komportable, binabalik nila sa stock, ibebenta na lang. So pwede, ganun din yung gawin nyo. Pero sa akin, halos isang buwan ko na rin yata ginagamit to. Nakailang rides na rin tayo na hindi natin na vlog. At ayun, relax na relax talaga. Ang sunod ko na plano dito sa ating ADV ay palitan yung kanyang upuan ng camelback, para naman pag mga long ride ay mas malambot. Kasi napansin ko matigas yung stock ng ADV. Ramdam na ramdam nakakangawit Alam mo yun, yung siguro Batangas hanggang Tagaytay. Yung ride ko dati, kung may nakapanood ng vlog ko noon, yung sumakit yung tiyan ko habang nag-ride, ayun, ang sakit ng puwet ko doon. Hindi pa yun sobrang layo Batangas to Tagaytay lang yun. Pero ramdam ko na yung ngawit sa puwet, matigas yung upuan. Kaya magandang combination yun para sa akin, na kung makabili ako ng camelback tapos ganito, naka-riser pa tayo, solid na yan. Daming aso dito huwag kayong hahabol Napakaganda guys dito sa Lobo, Batangas. Tapos kung ang dadaanan nyo itong Taysan Lobo Road, kasi twisties dito para siyang Marilaki. Kanina pa tayong nagsasalita, di ba? Kanina pa tayo naka-vlog. May nakita na ba kayo na mahabang tuwid, di ba? Halos wala puro kurbada lang dito. Pag nakarating ka na ng Taysan, ayan, mawawala na yung mga kurba ng konti, pero lubak naman ang iyong haharapin. Puro lubak naman dun sa may Taysan. Dati naka R15 ako, sinasagad ko to Alam mo yun, yung parang konti na lang lalapat na yung tuhod. Pero ngayon dito sa ADV, medyo galangan ako. Pero makapit naman yung gulong niya na stock. Federal yata yung brand nun. Pero nagbabalak ako na banda-banda dyan, pag nagkapera tayo, palitan natin siya ng Michelin na Anaki. Madami nagre-recommend nun Dual sport din siya. Kung ang purpose ko naman ay yung mga puro bangkingan, babalik ako dun sa dati kong gulong, yung Diablo Rosso ng Pirelli. Ang problema mo doon ay mabilis yun mapudpod, kasi nga soft compound siya. Pero ayun nga, para dito siya sa mga twisties na ganito. Talagang kahit sumagad ka doon wag ka lang mabubuhangin, at talagang kahit anong kapit ng gulong mo, buhangin lang yan at tubig na nasa kurbada, yari ka na. Pero ayun nga, parang mas gusto kong i-maintain yung kanyang dual sports tire. Kasi parang gusto ko mag-try ng mga medyo medyo off-road na adventure. Dito sa Lobo meron din yung papunta ng San Juan. Kung alam niyo yun, marami na rin nag-vlog nun.
Yung papunta ng Malagundi Point, nandun yung medyo semi-adventure na daan. Kasi malubak dun eh. Dito naman sa kalsada dito, papunta ng Batangas, via Taysan Road ay maganda ang kalsada. Maganda pa yung view, puro bundok. Ayun oh, yun nga lang problema, kinakalbo. Ano kaya ang ginagawa dito? Kinakalbo yung bundok oh. Parang kalsada ulit eh. Malalaman natin kung gagana yung traction control ni ADV pag nadulas tayo. Pero wala na, hindi na ako umatake ng matitinding banking. Takbong pogi na lang. Kaya bilib ako dun sa mga nakaganitong automatic na motor. Tapos ang gagaling bumangking sa Marilaki no. Hindi ko sa hindi ko sa kaya eh. Mas nasanay ako pagka yung mga yung may tangke sa unahan na mayayakap nung hita mo. Yun, masarap yung banking yun, mga sports bike. O kahit yung mga naked bike. Pero pag ganito kasi parang hindi ko alam eh, hindi ako komportable eh. So yun lang, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog. Quick update lang yan sa mga pinaggagawa natin sa ating ADV at sa ating opinion regarding sa memo ng LTO na no plate no travel policy. Kaya shout out sa mga dealer natin dyan ng motor at sa LTO na rin. Ayusin nyo sana yung mga trabaho nyo para hindi kaming mga consumer yung naapektuhan. So yun lang guys, see you na lang ulit sa ating next vlog. Let's go.